Nabasa mo na ba yung bagong update ni YouTube tungkol sa kanyang monetization program? Hello! Welcome to the channel. This is Leo and this is Ponder PH. So, today in this video, pag-usapan po natin yung bagong update ni YouTube sa kanyang monetization program. So, let's go! Para po maintindihan natin, basahin po natin ha. So, as of July 2025, YouTube updates its partner program monetization policies. In order to monetize as part of the YouTube partner program, YouTube has always been required creators to upload original and authentic content. On July 15, 2025, YouTube is updating our guideline to better identify mass-produced and repetitious content. This update better reflects what inauthentic contents looks like today. So yan, narinig niyo na yung bagong update kay YouTube. Ano ba ito? Baka maka-apekto ito sa YouTube channel mo, no? So, yung tatamaan nito, yung mga inauthentic content, repetitive, and mass-produce. Ito yung mga content na usually is AI generated. Sila yung mga automatic na, yung walang authenticity dun sa video kasi hindi ikaw yung mga usually mga faceless YouTube channel ito na gamit lang is AI, yung gumagawa ng script AI, tapos sa voice over AI ulit, tapos yung video generated AI din, at ito po ina-upload, mass produce at ina-upload dito sa YouTube. So yan yung gustong iwasan ni YouTube, kaya niya in-update yung YouTube policy niya tungkol dito. So for example, ikaw ay gumagawa ng faceless YouTube channel at ikaw ay gumagawa ng mga AI generated video, so I suggest na magbago ka na ng style. So ayan, halos kasi lahat ngayon yan na yung ginagawa. For example, wala nang masyadong creativity na nangyayari kasi inaasa na lang lahat sa AI, pati yung mga video. So hindi na siya authentic, inauthenticity ang issue rito. So, paano yung mga gumagawa ng mga reaction videos? Sa palagay ko naman is hindi naman tatamaan yung mga ganon kasi pwede pa naman yung reaction videos kasi gumagawa ka naman ng iyong insight tungkol sa isang video. So, hindi naman tatamaan dito sa update na ito. Usually, yung YouTube policy parati naman nandyan na yan, matagal na yung tungkol sa original and authentic content. Inano lang nila, parang gusto lang nilang pagtibayin kasi nga these past few months talagang dumadami na yung mga content na AI generated. Marami na akong nakikita na faceless channel na voice over lang ni AI, or di kaya naman doon sa ibang mga channel na yung mga sounds lang yun yung ginagamit. Halimbawa yung mga ambient sounds for better sleeping, mga ganon na halos automated na siyang AI generated, tsaka sobrang tagal pa niya na parang yung mga pampatulog na sounds, no? So gusto talaga ni YouTube na maging creative yung mga tao at maging authentic, kasi yun naman talaga yung purpose kung bakit tayo gumagawa ng YouTube channel, para maging creative. Kaya tayo gumagawa ng mga video. Gusto ni YouTube na authentic yun, video mo talaga yun. So kung ikaw ay gumagawa pa rin ng faceless AI generated video, I believe ito yung gustong
iwasan ni YouTube. Unfortunately, i-demonetize yung channel mo pag ganyan yung mga type ng channel na mga type ng video na pinoproduce ng channel mo. So I advise to pwede naman gamitin usually yung AI siguro sa paggawa na lang ng script. Sa paggawa ng script, wag nang i-voice over ng AI pa rin. So at least magkaroon ka naman ng creativity na ikaw mismo yung gumagawa, hindi yung inaasa mo lang lahat sa AI. Pwedeng yung script generated pero i-memorize mo o babasahin mo, wala namang ron, tsaka yung video igawa mo talaga, hindi AI generated. So ganun na nangyayari ngayon. In-update na ni YouTube yung kanyang YouTube Partner Program Monetization Policy. So ayan, yan lang yung masasabi ko dyan sa issue na yan. It's a good thing naman talaga kasi marami na talagang lumalabas na mga YouTube channel na bago nagsilabasan, na oversaturate na yung YouTube ng mga videos na inauthentic, mga AI generated, at saka yung repetitive lang siya, paulit-ulit. Mayroon din ako nakita ng mga YouTube channel na yung mga content nila is yung kinakopy lang nila sa Reddit. Halimbawa, sa Reddit kukuha sila ng isang story, tapos gagamitan nila ng AI, mag-generate sila ng script, tapos i-voice over ng AI, tapos gagawa ng video ng AI. So walang effort, walang creativity, artistic ba, yung artistic. So ayan siguro yung gustong iwasan ni YouTube. But overall, YouTube always encourages content creator to upload sa YouTube kasi yun naman talaga din yung purpose nila. Yung platform gusto nila marami pa rin mag-enter into para gumawa ng content. So ang ayaw lang siguro nila is yung mga AI generated nga. So kung ikaw feeling mo matatamaan ka dito sa update ni YouTube sa kanyang monetization policies, better to change your content, make an authentic, original videos na i-upload mo dun sa YouTube channel mo para hindi ka matamaan sa update na ito. Yun lang po. Maraming salamat po. Hopefully meron kayong nakuhang kaalaman tungkol sa video na ito. Maraming salamat po, and don't forget to subscribe to this channel, and see you in the next one. Bye bye.